blessed evening to you all. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Amen. Magandang gabi, Huya Sir. Good evening, Brother Tony. Good evening Amen. kay co-host natin, Sister Sai, and of course, kay Sister Rona. Yes, sir. At sa wala si Master Ara. Yes, sir. Ongoing yung Ongoing choir yung choir practice. practice Yun, nila, yun. yes. Alam mo si Master Ara eh. Yun ang minamaster niya. Yes. Yun. sir. Commitment. Commitment. And sa lahat na nakapag-log on ng maaga, early birds, shout out to all of you na babatiin muna ni Sister Sai. Ayan. Amen. Thank you, Sir Roy, at good evening po muli sa inyong lahat. At syempre, nagpapasalamat po kami sa mga una nang nag-login sa ating program. Nakikita ko na kagad, Ma'am Ron, ang mga team nanay nakalagin na kagad. Maaga yan. Yes, si Ma'am Noyce Team nanay kagad ah. Kala ko team prep eh. Oo nga, team nanay ang nakita. Hi, Ma'am Noyce, good evening po dyan sa Paris. At Hello, syempre, Miss Noy. nakita ko na rin si Sir Joshua Belmonte. Good evening, sir. Amen, Brother Sir. Joshua. At si Sir JV Oribelio, good evening po. Si Ma'am Sandra Bergancia, good evening, ma'am. At syempre, si Preacher Rico Formanes. Hello po, good Amen, evening, sir. Good evening po. Yes, sir. Hello, kamusta rin po kay Ma'am Ruth Jaan. At si Ma'am Mary Jane Torion, si Ma'am Helen Capundan, si Hello, Mike Ma'am Helen. Pentecostes, Ma'am Helen Capundan. Ay, sabi nga pala kanina, sorry. Si Ma'am Blessing Ann Geronimo. Hello, congratulations po sa bago ninyong Yes. baby. Ah, yes, yes. Amen, amen. Congrats Sir po. Jacob, ayan. At si Sir Miko, hello po. At syempre, yung aking magandang nanay, Mami Cecilia. Good Hello, evening, Mama. Mami. At gusto ko rin pong batiin dito si Ma'am Jetris. Ayan. Amen, Maayong Jat. gabi. Good evening. Yes, mula po sa Sapang Dalaga dyan sa lugar nila, Ma'am Rona. Kamusta po dyan? Preacher Eugene, kamusta po? At si Ma'am Tess. Hi, Jetris, enjoy. Syempre, kasama ko rin sa Team Patient. At syempre, si Ma'am Flor de Lisa Romo, good evening po. At ang magandang wife ni Sir Tony, Ma'am Ay. Dan. Oo naman. Hi, Amen. Anya, Primo, good evening. At syempre, gusto kong batiin, yung iba babatiin mamaya ni Ma'am Rona. At syempre, gusto kong batiin special shout out lahat ng Team Patient. Ayan, yung mga mapagpasensya, good evening po. Ayan, ang aming dealer, Sir George. At syempre, ang iba pang Team Preparation, Team Steadfast, Team Purposeful, at Team Fearless. Amen. Good evening po. Si Ma'am Rona na po. Amen. Ayun, maayong gabi sa tanan. Of course, West Bank family at sa ating mga team prep. Kung nangunguna ang team nanay, sana po wag kayong magpahuli team prep na hahabol kayo. At naunawaan namin dahil yung iilan nasa practice pa, Sir Yes po. Tony. Kaya Yes. ayusin nyo lang dahil commitment nyo din yan sa Panginoon. O hindi. Ganyan. Tayo Yes, ang tayo ang papalit. pupunta doon. Oh. And kasama na po natin ngayon si Ma'am Lorna Panagan, si Ma'am Joanne Terencio, Samantha Pulido, Ma'am Jessica Mendoza. Hello, Ma'am. Ay, ito, maganda, Sir Tony, yung mga binabasa ko mostly sa kanila sa team prep. Si Sister Grace Fusen, Amen. Sir Grace. Ma'am Apostle Grace. Jonard. Ayan, si Ma'am Jessica Mendoza nga. At of course, si Miss Noyce at si Ma'am Helen. Maayong gabi. Wow, Miss Hello Noyce, po. Good evening sa inyo lahat. Good evening. Yes, at sa lahat po na makasama namin ngayon, sila Ma'am Maylene Cosare at mga team prep. Ayun, sir, yung mista mo, Ma'am Sai, si Rodolfo Daef, Sir nanonood din. classmate. At si Boscon, Oh, nanonood yeah. din. Boss Hello po, Boss. Boscon. Good evening. And of course, ang kasama po ni Sir Roy, si Ma'am Diane Valencia. At of course, si Pastor Hill Shout out to you, watching Dang. Good evening, po. Dang. Good evening, Pastor Hill. Amen. Pastor Hill, sir. Good evening po. Right. At Ma'am si- Ron. Kuya, sir. Yes. Ikat lang kita, Ma'am Ron. May tinatanong si Ma'am Noyce. Anong Ang sabi ni Ma'am Noyce, Ma'am Rona, kailan ka po sasali sa choir? Ayun, mamaya Ayun. sana, pero may team prep pa, sir. Oo. Akala ko, tatanong After niya, the Ma'am service." Sai, kailan kayo gagraduate sa team prep? Ayun. Ayun, mayong, and of course, na sa ating mga live viewers, Sir Tony, na nagagandahan din at nagwawapuhan. Maraming salamat na kasama namin kayo ngayon. Mrs. na isa na lang, sir. Ang Miss dyan, si Ma'am Janice. Si Ma'am Janice. Malapit na si Ma'am Janice. Miss. Ayan, Miss Janice. Ayan. Mahaba yung S to na Miss. Anyway, so once again, magandang gabi po sa ating pong lahat. And we are praying na ang bawat isa po sa atin ay pagpapalain sa ating pong mapag-uusapan ngayon pong gabi.
But before we proceed, nais ko pong mag-shoutout din sa mga kapwa natin na mga kagrupo ng Team Prep. Yun. Yun. Dahil- Yun dapat ba dito? Yes, ang sir. nagsusubaybay ngayong gabi. Yes, sir. Tama po. No? Kasi Uy, ito ay designed para sa kanila. tama po. Ay nakakahiya naman kung yung hindi members ng church ay masugid na Totoo nagsusubaybay yan. ng Yes. ating show. Yes, sir. Nakakapanghinayang na sila mismo yung nakaka-receive ng blessing, tapos yung taga dito ay namimiss po natin. Yeah. Kaya napakaganda na, di bale, mamaya pag-uusapan po natin yan. And we are praying sa lahat ng mga kagrupo ng mga Team Fearless. Yun. Sa panguna po yan ni Sir Emilio Daef. Sir, good evening sa inyo. We are praying na sana ay nanonood na rin po kayo. And of course, sa mga kagrupo po natin dyan. At ganun din po, hindi ko rin po makakalimutan yung mga kagrupo po natin from Team Purposeful. Yun. Sa panguna po yan ni Sir Ponching Owera or Sir Ponching Yun. Alfonso. Yan. Alfonso. Sir Alfonso. Good evening sa lahat ng mga grupo po ninyo ng Team Purposeful. And of course, Team Steadfast. Sa panguna po yan ni Sir Dave. Uy, I'm praying for you, Sir Dave, kasi Sir Dave medyo masama yung Magpagaling pakiramdam. ka, sir. Oo. hindi kaya UTI ulit. Hindi na. Ay, So, hindi. tingin ko mas kinakailangan niya na may mag-aalaga sa kanya. Mag-asawa Kaya, na kasi. kaya nagkakasakit Asawa na. Yan, miss tayo ni Ma'am Tina yan. And of course, mga kagrupo din po natin ng Team Patient. Sa panguna po yan ni Sir George. Yes, of City. course. Sabi niya nga po last time I'm committed. Oh. Yan, oo. Kaya naniniwala ko. Dahil sinabi niya na committed, Hahanapin nanonood yan at Nanonood hahanapin yan. natin yan maya-maya. Kaya, yan. Sir Tony. Yes, Ma'am Rons. Ha, ha, ha. Sabi ni Sir Edward. Ayun. Yon, ibig sabihin nanonood siya. Nanonood Yan. siya. Amen. Alright, so kaya po we are truly blessed for the past few weeks. Bagamat last week po ay nag-post po muna tayo sa ating po programa dahil nga po meron po tayong ginanap na revival. Amen. Ay actually it was a very tiring and blessed na revival week na kung saan talaga masasabi ko pinagpala at nabusog ang bawat isa sa atin. Yun. Last week yun ba nito? Yes sir, last week. Yun ay sumabay sa ating 34th church anniversary. Yes sir. Na That's ngayong right. Sunday, ang huling linggo That's ng right. ating celebration. Yes, kaya sa lahat po ng mga North Corner, yan ang mga excited ngayong week na ito eh. Wow. Sila yung mag-host ngayon. Kaya we are also praying for your goal, no? Ang alam ko po, 300 plus eh. Yung kanila 30. pong goal. Yan, Yan, oo. amen. We are praying na ma-reach din po ninyo yung goal po ninyo dyan. Alright, so sa lahat ng mga grupo natin ng Team Prep, please show up. And we are Yes. praying na ang bawat isa po sa atin ay pagpapalain sa ating pong mapag-uusapan ngayon pong gabi. Alright, Alam mo, Sir Roy. Tony, yung pagkasabi mo sa lahat ng kagrupo natin Team Prep, please show up. Dapat hindi siya pagsabihan na mag-show up. Yes, sir. Yes, sir. It is expected. Because this show is for them. Amen. Huwag sana sila mag-show up pag may problema na. It will be too late. Ako ay nagpapasalamat sa mga hindi members ng church and yet masugid sila sumusubaybay sa atin. Yes, sir. And then nagbibigay pa sila ng mga comment eh. Yung iba, nasa malayong lugar, they give us, sir, wala pa ba yung link natin? So ito ay Nangingi pa. sila pa Pa-follow nag-aalis sa up. atin. Oo. So sayang kung yung mga taga-church na design primarily ito para sa kanila, they will not show up, Brother Tony. Sapagat ang pag-uusapan ngayong gabi ay karugtong ng ating pinag-usapan 2 Fridays ago. Yes, sir. Actually, ito pa yung unang topic natin for this year. All about commitment. Yes, sir. Amen. A strong desire na panindigan mo ang isang decision mo. Bakit? Sapagkat ikaw ay committed nga doon. And pinag-usapan natin ba dito ni walang ibang mas magandang commitment. Iba't ibang commitment eh. But the ultimate commitment, the most important, ika nga, the foundation of all commitments is your commitment to God. If you could not commit to God, don't expect a person. If a person could not commit to God, don't expect him na siya ay makakommit sa ibang bagay Tama. hanggang sa dulo. On the other hand, if a person is totally committed to God, you could expect him na siya ay trustworthy. Amen. Na pag siya ay nag-commit sa ibang bagay, maasahan mo siya because yung commitment niya, una sa lahat, ay sa Diyos. Yan ang hinahanap ni Ma'am Sai, sir. Yes. Bakit naman tayo napunta doon ka agad? Nadidikit tayo kay Ma'am Saya. Ang bilis ng kabig agad eh. Sir, dami kasing sabi ng katabi ko, yes. Yes. Ayun, Yes. yun. Kung kasama dito si Master Ara, pat isasama natin siya. Oo, Silang sir. dalawa. Opo. Kung isama si Rona kasi tapos na siya dyan eh. Yun. Yun, so,
importante, Brother Tony, maintindihan ng ating kabataan at sa mga sumusubaybay ngayong gabi. What is commitment all about? And tonight, may pag-usapan tayo, panibagong sequel ng ating topic about commitment, which is Ang ating po magiging focus is about commitment pa rin, pero commit to get involved. Amen. Yan. Commit to get involved. teka. Yes, sir. Ay, liwanagin natin yung sinasabi mong involvement. Yes, sir. Kasi baka sabihin Sige, sir, mga unahin muna kabataan natin dito, sir, it's complicated. Ay, Baka sabihin nila yun. sa iba na involved, sir. Already involved. Oo, anong kasi involvement yan? Brother Tony, di ba? Dapat liwanagin natin. Yes, oo. Actually, bakit po kagabi, Sir Roy, no, nag-usap-usap po tayo regarding sa ating po mga naging topic po natin. Nag-isip-isip kami na kung saan we think na kinakailangan ngayon ng mga kagrupo natin. Dahil nga sa mga busy schedules, some of them ay marami din pong mga activities, sabihin natin trabaho, involvement sa mga iba't ibang activities. Naintindihan naman natin po yun. But the thing is, may mga times na talagang nakakalimutan nila na isang mahalaga sa point ng kanila pong buhay na dapat wag nilang makakaligtaan when it comes to involvement. Which is involvement, wala pong iba, kundi sa ganitong klaseng programa. No, ganitong klaseng programa na siyang makakatulong, lalong-lalo na sa mga kagrupo natin from our team preparation. Balikan po natin, isa po kung bakit po nagkaroon at na-establish yung ganito pong klaseng programa, nanggaling ito sa puso ng pastor po natin eh. Nakita niya yung pangangailangan ng mga young people. If you think that you are young people tonight, merong puso yung programang ito. Merong puso yung pastor po natin na kung saan tutulungan yung bawat isa po sa inyo. Huwag naman sana dumating sa point na iisipin ninyo yung programang ito para ilabas kung ano yung kalokohan or ilabas kung ano yung mga problema natin, etc., etc. Hindi yan yung primary purpose ng programang ito. Alam mo, Brother Tony, Sir Roy, di naman kayo ilabas eh. Lalabas naman yan eh. Kusa. kahit na pilito mo itago, Oo, lalabas at lalabas lalabas. yan Kaya Yes, tama sir. yung sabi mo, hindi nang pakay na show natin. Yes, sir. Hindi po yun yung pakay, kundi matulungan yung mga young people po natin sa ngayon na kung saan, Sir Roy, ang pag-aasawa, hindi ito biro eh. Hindi ito basta-basta na sinasabi na lang parang pipili ka ng isang taong magiging partner mo na gusto mo lang for the moment na gusto mo lang yung meron kang kakling-kling, ano pa ba yan, mga terms, may kalambingan kuno, Yan, mga ganyan, yan, di ba? Ano pa ba, Ma'am Sai? Wala talaga eh. Wala akong masabi. That one. Akala nila ganun-ganun lang yung pag-aasawa. Mm. Pero dito po sa programa pong ito, salamat, Sir Roy, dahil naiisa-isa natin kung bakit kinakailangan yung isang individual, yung isang young people men, lalong-lalo na, isang young people lady, na dapat pag-isipin nila ng maigi yung buhay pag-aasawa. Kasi hindi po biro. Sir Roy, madalas po... Hindi talaga. Hindi. Hindi talaga, Brother Tony. Alam mo kung bakit. Hindi. Sir, gusto Naisip na ko Sir Roy, naman sige. yan, sir. Naisip ko yun eh. Yung pag-aasawa. Buti sana kung pag nag-decision ka, ura-urada, may asawa ka na. Hindi eh. Marami na on the process pa lang, sa panliligaw pa lang, yung papunta ka pa lang, sa paghahanap, if you take the wrong step, Brother Tony, Yeah. marami kang papasukin problema. Totoo yan. At ako ay nababagabag sapagkat, ako, nasa Navy naman ako. Sa Navy pa lang, huwag na natin palakahin sa buong armed forces o sa gobyerno o sa ating society. Sa Navy pa lang, marami na akong alam. Isama yung AFP. Yeah. Sa AFP pa lang, marami na akong alam, Brother Tony, na kabataan or may asawa na because of the problems, they decided to end everything. Ooh. To take their own life. Yeah. Alam mo, pwede naman sana maiwasan to. Amen. Kung nabigyan ng tamang perspective yung kabataan Tama po. That's sa right. paghahanda ng pag-aasawa. Amen. Hindi kasi ito basta-basta natutunan sa kalye, sa kalsada. Sa mga kaibigan mo, sa tropa mong barkada. Pare, crush ko yun, oh. Ang cute niya. Hindi ganun yun eh. May mga certain principles na dapat matutunan, mapag-aralan, at i-apply natin. Paano mo makuha ang mga ganung prinsipyo na mula sa salita ng Diyos kung ikaw ay hindi committed sa ganitong show? Tama. That's right.
Sabi mo nga, hindi ka nag-show up. Di ba? Pero pag may date sa Starbucks, ang agad, nag-show up na kaagad. Tama, sir. Oh. So, this will help a lot of young people later on. So, importante na maintindihan nila. Hindi ito yung basta-basta lang na, yung sabi mo nga, ipakita lang yung mga kalokohan mo. Hindi ganun yun eh. There is more to that. It is to prepare our young people so that when the time comes, hindi sila mahirapan. And I tell you, there will be a lot of emotional problems. Sabi mo nga, hindi basta-basta eh. Ay, hindi talaga basta-basta, Brother Tony. Totoo yan. At saka pag nanggaling kay Sir Roy yung hindi basta-basta, Oo. naniniwala talaga ako doon. na Ako din, naniniwala talaga ako dyan. Siyempre, Sir. Ay, Si Sir Roy na yan, ha? sabi nga Yes. nila ay wag tayong magmalaki sa mga ano eh. Ano nga yun, yung mga... Mga veterano, mga veterano. veterano. Mga veterano na. No? Oo. Pero totoo naman po, no? Kidding aside, totoo po yun. Kaya sa mga young people po natin, sana nakikita natin yung puso ng programa pong ito. We are trying to save you from one decision na magkakamali ka, na magsasuffer ka for the rest of your life. One decision. Only one decision ang pagkakamali mo sa buhay mo. No? Palagi natin itong sinasabi sa Ma'am Sai, Ma'am Rona, sa Roy sa programa pong ito. Iniingatan natin yung mga young people eh. Hindi kami yung kaaway ninyo. Yeah. Katuwang kami. Totoo. Katuwang kami, katulong. kapartner nyo po kami para wala namang ibang desire yung puso po namin, kundi makita po namin kayo na walang ibang magkakasal sa inyo, yung pastor natin. Amen. Sa totoo lang, actually, Totoo. honestly, hindi naman sa pag-ano, no, may mga times kasi ngayon, kaya natin na brought out ito, may, hindi na normal na, nakakita tayo na naturuan na nakapakinig na sa principles na salita po ng Diyos, nag-i-involve before sa grupo natin ng Team Prep, and then suddenly makita mo parang bigla na lang mawawala. And then yung biglaan na lang na gano'n na hindi mo na nakikita nag-i-involve, eventually nakita mo na may problem na pala. Iso-surprise ka na, Sir Tony. Iso-surprise na talaga tayo. No, kaya alam nyo, nakakalungkot isipin po yun na papasok ka sa gano'n na napakahirap na hindi ka nag-prepare, naging unstable ka sa mga decision mo, kaya ka dumating sa point na gano'n, at walang ibang magsasuffer, kundi yung ikaw rin sa mga maling decision natin. Sir Roy, Palagi sabi kay Brother Sir Tony, Roy. ako natatawa talaga ako eh. Palagi ko, mahirap talaga Brother Tony eh. Kasi mismo si Brother Tony, nahirapan siya i-verbalize eh. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Oh. Totoo yan. Yes, Totoo sir. yan. Oh, Huwag ka lang basta-basta pumasok dyan. Pwede Yes, yes, sir. maghandaan eh. totoo. Di ba? Actually, Sir Roy, sa areas natin, involved naman ako, naniniwala ko, yung mga kagrupo natin dito from Team Prep, they are very involved sa labas. No, nakakita po tayo, naka-experience tayo, na witness natin yung mga kabataan na basta-basta na lang pumasok sa buhay pagpapamilya na hindi handa. Ito yung mga taong sa totoo lang dahil hindi nag-prepare, hirap sa buhay. Sa totoo lang, pag nakapag-area po kayo, makikita po ninyo yung situation ng iba pong mga kabataan na nakapanganak, pagkatapos noon, hayaan na lang na gumala-gala yung anak nila. Tapos ito yung mga tao na pag hindi nakahingi ng tulong sa gobyerno, magre-rebelde. Ito yung mga... Parang may utang patuloy ang Yes, gobyerno sir, sa kanila. oo. Kaya nakakalungkot na isipin na ganun dumating sa point yung mga kabataan na hindi nakapakinig. Kaya sa mga young people natin from our group ng team preparation, sana nakikita natin yung pangangailangan natin dito. Amen. Kasi napakalayo na mag-commit tayo sa ganitong klaseng programa, napaka-imposible na magko-commit to get involved tayo sa programa po natin pag hindi natin nakikita yung pinaka-sole reason ng programang ito. Kasi pag hindi natin nakikita, napakinggan ko na yan kay Pastor eh. Oo nga. Tinuro na yan ni Sir Roy sa amin dati. Si Sir Tony, paulit-ulit na lang to eh. No? Ang tanong, kung Anyari? paulit-ulit man, yun na ba yung nagiging way of life natin or Ano na decision? natutunan mo? Yes. Nasaan ka na? Yun na. Kaya napakaganda po na ito eh, na as we start another year, nakikita po natin na tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng tamang commitment
at mindset when it comes to commitment para magiging maayos yung buhay po natin. Kaya yung mga young people, nanggaling din naman po kami. Nanggaling kami ni Sir Roy sa pagiging young people. Ako din. Ako din. Yes, naniniwala. I believe. Ma'am Sai, di ba? Nanggaling naman po kami dyan sa pagiging young people. And honestly, kung ano man ang narating namin ngayon, benefit yon ng natutunan natin sa simbahan pong ito. Amen. Benefit yun sa itinuturo ng ating pong pastor at benefit po yun sa programang meron po yung simbahan po natin. No? Kaya sa totoo lamang po, no, if you are young people today, kagrupo namin kayo, team preparation, dumating tayo sa point na, okay na yan. Kaya ko na to. Tingin ko, kaya ko na, handa na ako. Yan. Tapos, pag dumating na sa point na magde-decide ka, iba pa rin yung decision making na yung factor para ikaw ay mag-decide. Nakakalungkot po yun. Kaya mga kagrupo natin ng team preparation, kung tayo rin lang naman ay magkakaroon ng agreement sa Panginoon, naniniwala ko, isa ito sa ginamit ng Panginoon na programang ito para tulungan po kayo. Amen? Kaya naway ang bawat isa po sa atin nakikita po natin yung kahalagahan ng programa pong ito para ang bawat isa po sa atin ay patuloy po na makapag-participate at mag-grow tayo when it comes to our preparation bago tayo pumasok sa buhay pag-aasawa. Sir Roy. Hindi naman natin sinasabi, Brother Tony, na na it is not a case of holier than thou. Lahat naman tayo nakinabang sa sinasabi natin. And we would like to be a blessing, to be a help sa mga sumusunod sa atin, mga kabataan. That's why sinasabi natin na makinig sila. Sapagkat this time, hindi na tayo makinabang nito eh. Si Sai siguro pwede. Hi, Di ba, Brother Tony? Tama. Sila na makikinabang nito. Kaya importante na makinig sila. Mag-commit sila na makinig sila sa ganitong palabas. It is not a case of ilalabas natin ang problema ng ibang tao. Lahat naman tayo may problema. Totoo yan. Actually, kung may asawa ka, mas marami kang problema. Brother Tony. Totoo yan. Kaysa walang asawa. Di ba? So, kaya bago ka pumasok sa mag-asawa ka, na magkakaroon ka ng mas maraming problema, Yan. ay makinig ka na ngayon sapagkat ang sinasabi natin, ito ay mga prinsipyo na tried and tested. And those principles are being discussed sa show na to. Kaya importante, Brother Tony, mag-commit, especially yung mga young men and young women na members ng team preparation, mag-commit sila. Amen. Na pag Friday evening, makinig siya sa ganitong palabas. Yes, Amen. sir. Importante yan sa kanila. Sir Tony, Sir Roy, parang gusto ko rin magka-problema. Ayun, no. Gusto na daw magka-problema. Noon pa. Sir Roy, Sir Tony, Ma'am Ron, share ko lang, no, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagiging committed ng mga kasamahan ko dito at lalong-lalo na si Pastor. Kasi sa edad kong to, actually, sa totoo lang, no, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahit sa ganitong edad ko, nagkikare pa rin yung pastor ko sa akin. Tapos yung mga kasamahan ko dito, kung narinig nyo lang yung advice po ng ating pastor sa pag-aasawa, kahit po ako ay may edad na, andyan pa rin po sila. Alam mo, nakakatuwa pong isipin na meron pong mga tao pong nagkikare po about sa future mo, lalo na pag pinag-uusapan nila, sinasabi nila, bibigyan ka ng advice, bibigyan ka na ng prayer, tapos i-interviewin nila kung sino man kung meron sila kailangang interviewin. Alam niyo po, nakakataba po. Sobra pong taba. Ha? Sobra. Nanggaling sa iyo, ha? Apo, ng puso. Ay, ng puso pala, puso. Salamat. Dahil yung committed po yung ating pastor na mahalin po yung mga young people. Kaya alam niyo po, sabi nga ni Sir Tony nung nakaraan, hindi niyo lang po alam kung gaano po nabe-break yung heart ng ating pastor. Kapag, syempre, meron pong mga hindi nakakasunod. Pero andun pa rin po yung pagmamahal niya at panalangin niya sa atin. Kaya ako po ay una-una nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagmamahal ng ating pastor sa committed. Itong topic natin na to, sa atin po talaga ay talagang number one na kailangan talaga natin. Kasi kung hindi po tayo magiging committed sa Panginoon, sabi nga ni Pastor ng mga nakaraang lessons sa mga preaching, lalo na sa tao. Diba? Yung hindi mo nga nakikita, hindi ka committed, lalo na sa mga tao na gano'n. Kaya maraming salamat po kay Pastor Hill sa mga co-host ko dito, sa mga advice. Ang sarap po kayang mag-asawa kapag
ano kayo, Nasunod mo yung tamang opo, programa. at saka maraming nagpe-pray sa'yo, di ba, Ma'am Alam Ron? mo, kasama mo yung Panginoon sa every steps of the way. Yes, oo. Kaya, ngayon, kahit wala pa ako, okay lang kasi andyan naman sila eh, di ba? Sir, At oo. alam mo, in line ka sa plano ng Sa biyaya Panginoon. ng Panginoon. Until now, they are waiting for you, Ma'am Sai. Ako din eh. Kaya sa mga nanonood sa atin ngayong pong gabi, sa mga nais pong magbigay ng problema kay Ma'am Sai, Uy, gawin nyo na. baka may mangutang akala, Ibang no? klase po problema yan eh. Ito kasi yung kagandahan dyan, na nababanggit nyo na yan, Sir Roy, na kahit ako, konti lang yung period na may asawa ako before, kung may problema, kung meron kayong commitment, madali lang isolve. At higit sa lahat, kung ladies, kung yung makuha mong lalaki committed sa Panginoon, imposible na tatagal yung disagreement or anumang hindi pagkakasunduan. Tama. Amen. Dahil meron tayong Diyos na saan siya tatakbo sa Panginoon. Ladies ngayon, kung ang makuha mo, lalaking walang commitment, same naman sa mga men natin. Dahil program pa lang ng team prep, hindi nakikinig. Kung mag-check attendance ang point, sige nga, yung member sa team prep, i-check ko nga kung sino yung nandyan. Kung yun yung basihan, wala na dahil maraming excuses. Sabi nga po ni Pastor, pagdating sa commitment, wala na tayo dapat ibigay na dahilan. Kasi pag nag-asawa na kayo, hindi na pwede yung magdadahilan. Away sa Roy, di ba? Bakit sa akin ka tumingin, hindi kay Tony? Ay. Alam mo ba na, Tony, ma-share ko lang ito, no? Sa mga taga-subaybay natin, meron programa ang church, yung tinatawag natin Good News Class. Yeah. Ito, tuwing Sabado ng hapon, umaga, lumalabas mga members, mga full-time workers at mga members ng church sa kanya-kanyang area. At nag-umpisa ito, I think, 2 or 3 years ago. Iniipon yung mga kabataan, mga kung sa mga bulinggit na mga tumutulog pa yung Pagligo, no? sipon, tumatakbo-takbo sa kalsada. And then, nililinisan, binibihisan, dinuturuan ng mga tamang asal, mga tamang how to treat their parents, mga simpleng bagay. Paano magdamit na maayos, others about Bible characters. And over the years, na 2 or 3 years, may mga magulang na rin na nag-a-attend sa graduation. And yung mga magulang ni Brother Tony, nakarating sa church at nagbigay ng testimony. Lalo itong month na ito na ating month anniversary, 34th anniversary. Alam mo sa mga taga-subaybay natin, nais kong sabihin na yung mga mothers na to, lalo mga mothers, sinasabi nila, ako'y nagpapasalamat na merong programa ang church ninyo. Kasi bago pala sila eh. Ang church ninyo, kagaya nito, na yung aking anak ay naturuan magbihis ng maayos, paano magsalita ng maayos, maupo at makinig. At pag uwi sa bahay, nakikita ng mga nanay ang pag-iiba ng kanilang mga anak. Kaya tuloy na isip ko, yung pag-aasawa is more than just having children. Yes, sir. Hindi, mababaw yun eh. Yeah. Diba? Yes, Anybody sir. could have children, kahit hindi ka nga mag-asawa eh. Pero yung pag-aasawa, it is because you would like to reproduce a child in the image and likeness That's right, sir. of Almighty God. Amen. Paano mo siya i-reproduce in the image and likeness of Almighty God kung ang magulang ay walang alam na ituturo? Na sana naman, nung sila ay dalaga pa at binata, ay alam na nila yon. Na kaya ako mag-aasawa, young man ako o young lady ako, upang yung aking anak will be a child who would be taught in the image and likeness of Almighty God. Sa makatuwid, hindi pa nag-asawa ang lalaki at babae. May idea na siya. Anong gagawin niya? Saan niya nakuha yung idea na yan? Sa mga katuruan, sa mga show na ganito. Kaya sabi mo, kanina ba Tony, young men, young lady na members ng team prep, show up. Hindi na kayo dapat sabihan. Sapagkat ang matutunan nyo rito, importante, don't only show up pag may nangyari na at may problema na kayo. It's very important. Hindi lang basta-basta na nabuntis yung girlfriend mo, yung babae, kakaanak Liberate kayo, yun, sir eh. papalaki nyo na, tapos na. Hindi ganun yun eh. There's more to that. And nung mag-MC ako paghapon, nakita ko yung mga mothers. Ako'y tuwan-tuwa ba na Tony? Sabi ko, pasalamat ako sa programa na yan. Na hindi lang target ay kabataan, but ang result ay magulang. Amen. Na sila ang nasalita patungkol sa kahalagahan ng tamang katuruan sa kabataan.
Amen. Kaya we should appreciate the program of our church. Kasi dito po natin nakikita yung nagiging bunga eh. Maaring sa ngayon, no, hindi pa natin nakikita, pero paunti-unti nagtatanim po tayo eh. Ano man ang napapakinggan natin sa programa na meron yung simbahan po natin, it is a seed na kung saan na dapat i-cultivate. Kaya dapat makikinig ka Bertone, ng makinig. Eh. I'll correct you there. Yes, sir. Na hindi pa nakikita. Nakikita na natin. Nandito ka eh. Amen. Andito si Sai, si Rona, si Ara. Andito ako. Eh, dati-rati kayo mga estudyante ko. Yes, Yes, sir. sir. And before that, ako estudyante ni Owan. Amen. Hindi nga lang ganito ang setting na may live. Hindi nga lang yung classroom natin dati. Sa mga lakad namin ni Owan, Bok, ganito yan, ganito. Mga pabiro, mga kwentuhan namin. Marami ang nakuha doon. Ang nasabi ko nga sa kanya, sabi niya, Bok, alam mo ba, pag nag-asawa ka, hindi naman habang buhay na honeymoon stage yan. May times na nakahain yung pagkain, iiwanan ka dyan, hindi yan kakain. Alam mo, nasabi ko talaga kay Pastor Maritoni, Rona, Sai, Sir, para ka pala nagpapalaki ng bata. Ang sagot sa akin, Bok, daig pa. Kasi matanda na siya, nagbata-bataan. Yun ang mga natutunan ko kay Pastor. And after that, pinahawak sa akin yung klase ninyo. Kayo, mga estudyante ko. Ngayon, nandito tayo sa studio, live. Sabi mo, hindi pa nakikita ang bunga. Nakikita na ang bunga. Sa mga taga-subaybay, ito, by the grace of God, ay bunga ng church. Kami lahat Amen. ay bunga ng church. Amen. Amen. And kailangan magpapatuloy tayo para in the future, may bunga pa rin tayo na makikita. That's right. Yung mga kabataan ngayon. Yes, sir. Kaya hindi nila nakikita yung bunga, hindi sila nag-i-involve. Yan ang mas yun. kinakailangan po nilang dapat na maging desisyon sa mga kagrupo natin ng Team Prep. No? Marami po tayong mga bagay, Sir Roy, na pinag-i-involvean eh. Pero dapat alamin natin kung ano yung sinasabi natin, the greater cause. Right? I think na nagkakaintindihan po tayo doon. Na kung saan mas magiging, kumbaga parang dito ka, kung itong pinili mo, mas panalo ka. Diba? Sa buhay mo. No? Kaya mga young people natin, team preparation, if you want something na magkaroon tayo ng magandang resulta, mag-involve tayo sa programa ng meron tayong simbahan po natin. And for sure, hindi kayo magkakamali ng desisyon na gagawin po ninyo. At kung meron kayong iniisip na goal ninyo sa buhay po ninyo, sigurado mangyayari yan. Kasi inuna natin yung programa na in-establish ng Panginoon. Kapag inuna natin at kasama natin yung Panginoon sa bawat desisyon na atin pong ginagawa, sigurado gagabayan tayo dyan ng Panginoon eh. Hinding-hindi tayo papabayaan ng Panginoon basta't inuna natin yung Panginoon sa bawat desisyon na atin pong ginawa. Kaya sa mga kagrupo natin ng team preparation, dapat ang bawat isa po sa atin ay magkaroon tayo ng deliberate, wholehearted decision to participate actively. Ayun. Participate actively, Sir Roy. Kasi marami po sa atin dito, mga grupo natin, sin zone lang. Lilitaw, Hindi lulubog. nga ba nito? Sir Roy, sige, Sabi bakay mo muna. nga kanina, lahat tayo maraming ini-involvean, di ba? Yes, sir. Marami tayong pwedeng, we have a lot of activities. Yes, sir. Salihan. Lahat itan, tayo, pati sa mga taga-subaybay natin. Pero sabi mo kanina, kailangan marunong tayo pumili. Sa first or second episode natin for this year, napag-usapan natin, we should learn how to prioritize. And I believe, yung mga taga-subaybay natin ngayong gabi, na nakapag-log on at tuning in sa atin, hindi naman sila nag-tune in just because wala silang gagawin. May mga gagawin din yung mga yan. And yet, they chose to log in for tonight at Amen. makinig. Totoo yan. Di ba? So, natuto sila na, may show ngayon, gusto kong makinig, I believe may matutunan ako. Instead of doing other things, other stuff, ika nga, nag-log on sila at nakinig sila. Shout out to all of you ngayong gabi. God bless Amen. you. Sapagkat alam nila anong i-prioritize nila. Yung kabataan yan ba nito ni daming pwedeng magawa sa totoo lang. Totoo yan. Pwede ka maglakad-lakad sa mall, sip-sip mo, frappuccino mo. Real men take coffee, black coffee. Kung wala kang GERD. Walang Di ba? Nasobra Yes, sa sir. black coffee. Yung kabataan yan, maraming pwedeng gawin. Ang nakakalungkot, hindi nila alam paano i-prioritize. Alam mo, if you will not stand for something, you will fall for anything. Kung wala kang i-prioritize,
gagawin mo ang lahat na hindi mahalaga. At yung mas mahalaga, yung pinakamahalaga, hindi mo nagawa. Because let's admit it, hindi mo, young man, young lady, hindi mo kayang gawin lahat na gusto mong gawin. Hindi mo kayang pasukin ang gusto mong pasukin. Sabay-sabayan eh. Matuto ka rin mamili. I-prioritize mo. And pag nag-prioritize ka, ano ang bibigyan mo ng halaga? Na ito dapat, walang kapalit ito. Ika nga ang tawag dyan ba dito, Tony? Non-negotiable. I will commit myself to this. Yun yung sinasabi mo kanina sa umpisa. At pag nag-commit ka doon, panindigan mo yon. Sapagkat ang pinili mo, you believe, kaya ka nag-commit doon, mas mahalaga ito sa lahat ng bagay na pwede kong himasukan ngayong gabi. That's right. That's right. Ito ang pinakamahalaga for tonight. Kaya dito ako. Papakinggan ko to, manonood ako. Brother Tony. Totoo po yan. Actually, yung show natin, nagra-run lang naman to in just an hour. No? Huwag na natin piliin pa yung mga bagay na kung saan mamimiss natin yung ganitong klaseng programa na matutulungan ka kaysa sa ano pang bagay na pwede ninyong gawin. No, totoo yung sinasabi si Roy kanina eh. Sa totoo lang, pag meron kang cellphone, ay pambihira. Involvement na kaagad yun eh. Involved ka sa social media. Marami kang nababasa mga informations, balita, chismis, ano pa ba? Commitment din yan, sir. Nag-commit silang sundan, part 1, part 2. Yun, oo. Ang dami niyan pag Hindi ko nasa alam yun, social media. Wala akong Facebook eh. Yan, napakadami, Sir Roy, na kung saan aagaw sa oras ng bawat individual. Na kung saan, nasa na yung greater cause? Ano yung nakuha nyo doon na nag-spend ka for around, sa totoo lang, pag nag-social media ka, hindi lang isang oras yung na-spend mo sa isang araw. Napakaraming oras yung masasayang na napakadami po tayong pwedeng gawin na mas maganda. No? Kaya sana nakikita po ito ng mga kagrupo natin ng Team Prep. Mga kabataan. Kabataan, Team Prep. No? Hindi naman po natin na isinasantabi yung iba pong mga viewers natin na mga married na, pero hindi rin natin may pagkakila na nakikita nila yung kagandahan sa programang ito. Dapat ganun din sa mga kabataan natin sa ngayon eh. Yes, sir. Na kung saan merong programang aakay sa kanila para mapunta sila sa isang sitwasyon na walang ibang magbebenepisyo kundi sila rin. Yep. Hindi sila mahihirapan. May hirap man na mararanasan, alam mo kung paano mo masusolusyonan. Yes. Yan ang kagandahan pag meron tayong ganitong klaseng programa. Kaya team preparation, anuman ang ginagawa natin ngayon, anuman ang pinag-i-involvean mo sa ngayon, yan, di ba? Kalimutan na muna natin yan. Mas piliin natin kung anuman ang isang bagay na siyang makakatulong sa atin para mas mag-grow pa tayo sa taong pong ito, 2025. Nagsisimula yung taon natin eh. Yun. Pangit naman na nagsisimula tayo, Sir Roy, na magsimula tayo sa mali kagad. Parang sa pag-aasawa, Sir Roy. Well, lahat naman po gustong magkaroon ng maayos na pag-aasawa. Pero kung sa simula pa lang nagkamali ka, ay sigurado, aanihin mo yung mga naging pagkukulang mo at pagkakamali mo dahil hindi ka kagad nagsimula ng maayos. Amen. Kaya magpasalamat kayo, Team Prep, no? Merong programang ganito na patuloy. Pambihira, nilalapit na nga namin sa inyo eh. Sa totoo lang, ito sa Sir Roy, I do really appreciate yung time ni Sir Roy. Sa mga hindi nakakaalam, galing pa itong Mindanao in just a few hours ago. Pambihira. Pero pumunta po dito para turuan tayo. Amen. No? Ipinapakita lamang po dito na Yung kanyang commitment to involve. yes, commitment. Sa totoo lang, kung si Ma'am Sai, kung tatanungin natin, marami itong gustong gawin eh. Siguro nagkakape na to sa labas. Na-exercise. Lalo si Brother Tony. Lalong-lalo na ako. Di ba? Yeah. Mag-aalaga pa ako ng anak ko. Hindi, biro lang. Pero, sa totoo lang, nakita natin, na-adapt natin yung pagiging committed ng leader natin ng pastor Amen. natin. Yes, sir. Totoo yan, Brother Tony. Yes, sir. Alam mo, ito, tip sa mga kabataan. Pati sa mga parents, mga hindi na bata na sumusubaybay ngayong gabi nagla-live. Pinag-aaralan ko yung mga buhay ng mga successful people in this world. Sa sports, sa business, sa mga military men. Alam mo, nakita kong isang ugali na common sa kanilang lahat. Lahat sila may maraming choices din na pwedeng gawin eh. But they chose to pick 1, 2, or 3 lang. Doon sila nag-focus.
doon ang pakabihasa. Doon sila gumaling. Yung mga hindi importante, na isang tabi nila. Whether sa sports, pwede ka man na marami kang sports na lalaruin eh. Mga bataan natin eh. Pag gusto mo, lahat masukin mo eh. Hindi ka gagaling, hindi ka sisikat sa lahat na yan eh. Hindi ka gagaling dyan eh. Pumili ka na isa. Ulit-ulitin mo yan. Diyan ka gagaling. Sa business, kung anong business kung ano bang batayan ng business? Profit. Pagbutihin mo, dito ka lang luminya, tutukan mo lang to, kikita ka dyan. Huwag mo nang patulan lahat ng avenues ng business. Kung saan ka kumikita, focus there, be committed there, maging matagumpay ka na businessman. In like manner sa kabataan ngayon, with the advent of modern technology, Brother Tony, nabanggit mo kanina, ang dami nilang choices at the tip of their finger. Either pa ganyan, pa ganito, or like, or add to cart. Yun. Yun. Nag-react kami Screenshot. lahat. Oo. Sa kabataan, ang daming pwedeng choices nila. And yet, they failed to focus on the most important choice. Dapat sana yung mga kabataan, and even the adults, I believe the adults already, they understand what we are saying. Yeah. Pero yung kabataan, lalong mga kabataan yan, Brother Tony, dapat maintindihan nila, with all the choices in front of you, ano ang bibigyan mo ng halaga? Ika nga, ano ang i-prioritize mo? Amen. Napakaganda yung sinabi ni Sir Roy, kaya sana naging maliwanag po yun. Ma'am Sai, basahin po muna natin yung comment ni Ma'am Noyce. Ayan, ang ganda po ng comment ni Ma'am Noy. Sabi po niya, Amen po, Sir Roy. The program is for the young people who are preparing for marriage. Pero ako po na isang nanay ay marami pa ding natututunan. Kaya nga, kahit nasa work, I make it sure to tune in para madadala ko sa everyday life ko Amen. ang mga natututunan ko at ma-explain ko din kay Simon. Ayan, Amen. sa kanya, baby. At ito rin po, sabi po ni Sir Ivan, nung kanina pinag-usapan natin na about sa ating program, sabi po ni Sir Ivan, Amen, ginto po ito, Sir. Ayan. Amen. Sabi Amen, po amen. ako. Amen. Amen. Kaya sana po, no, maganda yung comment ni Ma'am Noyce, no? Dito mo makikita yung pagiging committed niya bilang isang ina para sa kanyang anak. So, Yung anak niya, yan, Sir Tony, sa ayaw at gusto niya, di ba cute yung baby na hindi lumalaki? Lalaki din yan. Totoo At yan. maging team prep yan habang tayo, Totoo Lola. yan. Gaano ka cute ang baby? Yes, Hindi sir. mo natiling baby yan. Yeah. Hindi manatili Totoo yan. yan habang buhay. At mamalay-malaya ni Ma'am Noyce, wala na si Simon, my crush na team prep na. Yun. Ilang taon na lang Yun. yan, Ma'am Noyce. Pero totoo po ito yung sinasabi ni Ma'am Noyce. Actually, nakaka-relate ako dito. Last revival, may ka-fellowship ako na mother din, no? Na kung saan nag-share siya ng naging problem niya sa kanya pong anak, na kung saan, na-realize ko lang, Ma'am, na-realize ko lang, ganyan din pala yung mararanasan ko pag tumanda ako. Kung ano, nauna lang kayo, mararanasan ko rin. Kaya hindi pala biro yung magkaroon ka ng sarili mong anak na wag mong papabayaan na wala silang matututunan na nanggagaling sa'yo. Kaya ako talaga, I always see to it, hindi man ako perfectong magulang, pero I always see to it na most of the time pag nakakasama ko yung anak ko, matuturuan ko. May mga times nga, pag preaching, hindi nakikinig masyado, hindi niya maintindihan. Pinapaliwanag ko in a simplest way para makuha niya kung ano yung tinuturo ng pastor natin. Kaya sa totoo lang, sa mga kabataan po natin, magpasalamat po tayo, may mga magulang tayo na ginagabayan tayo. Totoo May yun. nag-i-involve sa buhay natin. Sa totoo lang, yung pastor natin parang magulang din natin eh. Minsan nga, mas sobra pa sa pagiging magulang. Amen. Na kung saan para magabayan ka, maakay ka, matulungan ka, para hindi ka magkakamali sa isang desisyon na papasukin mo pag ikaw ay mag-aasawa na. So sana ay makita po natin yung involvement ng buhay ng isang tao para matulungan ka, dapat gawin din natin, team prep yung part natin. Yung part natin na kung saan pakinggan natin yung itinuturo ng pastor po natin, tinuturo ng mga nagtuturo sa atin. Dahil wala naman tayong ibang dadalhin pag sasaba ka sa buhay pag-aasawa, kung ano yung natutunan mo, anong napakinggan mo. No? Kaya napakaganda po na pagpapasukin natin yung buhay na ganyan,
sasabihin natin sa kolokal na salita, may bala ka, may laban ka. No? Hindi lang basta-basta na papasukin mo to na hindi ka naghanda. Pag hindi ka naghanda, sigurado, ay, naku, nakakahiya naman, nakakalungkot naman na sabihin na natin sa ngayon, stable pa, pero yung buhay pag-aasawa, Sir Roy, it is a lifetime commitment. Hindi lang yan, in just a few years, sabihin natin, sweet kayo. Ay, pambira, sinasabi ko, kala ninyo sa pag-aasawa puro labing-labing lang. Pag sinampal na kayo ng katotohanan ng buhay, sinasabi ko sa inyo, yan pala yung, magiging bukang bibig ninyo, ito pala yung tinuturo ni Pastor. Ito pala yung tinuturo sa programa ng Team Prep. No? Kaya magpasalamat tayo dahil napag-uusapan po natin ito para pag darating ka sa point na ganyan, hindi ka na mangangapa Alam mo na kung ano yung gagawin mo. Kung bagamat ikaw ay napunta sa ganyang sitwasyon, masasabi mo hindi na ito unfamiliar. Nasabi na to, naturo na sa amin ito. Ganto yung aking gagawin. No? Kaya team preparation, anuman ang naging commitment natin sa Panginoon ngayong taon pong ito, wag din nating kakalimutan na mag-commit tayo, na mag-involve tayo sa ganitong klaseng programang makakatulong sa bawat isa po sa atin. Team Prep, wala kaming ibang ninanais sa bawat isa sa inyo, kundi makita namin darating sa point, pinagpe-pray kayo ng pastor natin. Pag meron pong ikinakasal dyan, Sir, diba? pinag-pray at during sa ceremony na ipag-pray na ni Pastor, During yung that preparation. pinag-pray. Yan, oo. Diba? Gaano kaya kasaya yung pastor natin. And paalala lang natin, sir, sa mga team prep ngayon. Sabi po ni Pastor, ang theme natin is about commitment. Paano natin masabing, this is my year, kung tayo mismo walang commitment? Kaya it is a perfect time, right time to commit, to involve. Na kung wala pa tayong involvement ngayon, lalo na pagdating nga sa programa ng team preparation, nakakalungkot nito, saka lang tayo present kapag may activity lalabas sa church ang Yun. team preparation. Yun Pero lang. during sa ganitong events, wala tayo. Na ito yung iipunin mo na maalala ko noon, sabi ni Pastor na, ang kahalagahan kapag marami kang naipon na prinsipyo, pagdating na kailangan mo, kukunin ka lang, mag-withdraw ka na lang ng mag-withdraw doon sa mga naitabi mo na mga prinsipyo. Dahil yung buhay, sabi nga din niya ni Pastor na kahit gaano mo ka-spiritual, hindi ka exempted sa trials, sa Totoo yan. problems. Kaya kapag dumating na yan, yung problems na yan, ay, alam ko na paano ito i-handle. Bakit? Nakapakinig ka na Kaya nga, napakapalad nyo. At isa namang kalungkutan ng ating pastor at dito, sa amin mismo, na kung sino pa yung nandito na, sila pa yung hindi nakikinabang sa mga prinsipyo. Yung ginto na sinabi ni Sir Ivan Sir Roy. Ayun. Alam mo ba, Tony? For the past 45 minutes, 48 minutes, ang ginawa natin, ilatag pa lamang ang pundasyon Amen. ng ating topic for tonight, Amen. which I think we'll run maybe for 3 or 4 episodes. May mga pointers na nilagay dito sa ating outline. Wala pa tayo doon. Wala pa. Nilalagay pa lang natin. Pero, kita mo, bilis tumakbo ng oras Ganun talaga pag mga pinag-usapan Napakabilis. Pero nais ko munang pasukin itong unang point, Brother Tony. Sige, sir. Yung sinasabi rito na sapagkat ang programa na ito, walang ibang programa na nagbibigay ng preparation sa mga kabataan. Totoo yan. Marami nagtuturo ng family planning. That is after the fact. Tapos na, nag-asawa na kayo Diba? Marami nagtuturo ng marriage counseling. Diba? Yung Totoo yan. pagka-counsel, yung pag-aasawa, the wedding itself. Pero yung ihahanda mo yung kabataan, wala pa ako na-come across na programa na, whether sa government or sa civil society or sa church-based organization or sa mga churches, wala pa ako nakitang programa na nakatutok sa kabataan, preparing them for marriage. Totoo yan, sir. And it doesn't only come after a young man or young lady graduates from college. 21, 22, pwede na mag-asawa. Hindi lang nag-uumpisa doon. Kung mapansin ninyo, laderize yung ating program sa kabataan.
As early as ano bang pinakabata na ano? Yung mga Sunday school, sir, 3 years old. ilan? 3. 3 years old. Natanggap. Ano, saan yan? Sa junior church? Sunday school. Sa Sunday school. 3 years old. Baka sabihin ng mga taga-subaybay, grabe naman yan, tuturuan mo na sa pag-aasawa, 3 years old. Ang pag-aasawa ay hindi lamang yan yung mga bagay-bagay between two adults. Pag-usapan natin ba dito ni noon pa, ang malaking bagay sa sa mga mag-aasawa, kaya nag-aaway, alam mo kung bakit? Karakter. Karakter. Pag sinagot ka ng balagbag, aba, ewan ko lang. Pag mainit ang ulo at pagod, ay huwag ka lumapit-lapit dyan. Sabi nga ng ating pastor, di ba? Hindi ibig sabihin pagpuyat ka, may karapatan ka magdamog. Bakit? Ikaw lang bang puyat? Di ba? So, yung teaching, tumatawa si Sai, yung pag-train ng character, pag-mold ng character, it doesn't come pag ang babae o lalaki ay nag-iisip na mag-aasawa. Bata pa lang, hinuhubog na ang character. Tama. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22, verse number 6. Kaya sabi mo nga, Rona, 3 years old, sa Sunday school, anong tinuturo sa kabataan doon? Obedience. Yung simpleng pagpasok, maupo ka. Good morning, ma'am. Oh, class tayo, stand up. Okay, clap your hands, kanta tayo. Simple obedience lang ito. But dyan, nag-uumpisa hubugin ang karakter ng isang Tama. tao. That's right. 3 years old lang yun. After that, anong meron tayo sa church? Yung mga juniors, yung junior church dito. How old is that? 8 years old, 9, 10. Ganon din ang katuruan ba ni Tony? After them, pupunta kay Brother Jao. Team focus. Yun, mga college level na yun. May katuruan din yun. Hindi puro ito about yung mga details about pag-aasawa. It's still again character forming. After team focus. Team preparation. Tayo, atin yun. Dito, pinag-uusapan yung mga finer points. And then, after team prep, nakita naman natin, may mga bunga tayo na nag-aasawa sila. Yes, sir. Ibig sabihin, young man, young lady, ang programa ito ay nagbibigay ng complete package. Hindi ito marriage counseling. Amen. Hindi ito yung family planning. Ito ay preparing a young man and a young lady for marriage. It doesn't mean yung Sunday schoolers natin ng mga 3, 4, 5 years old, yung junior church, hindi preparation for marriage yon. That is already preparing a young child for his future. And then ladirize yan. Kaya importante sa kabataan na mag-commit sila na makinig sa ganitong show. Amen. Sapagkat ito ay para sa kanila. Wala na ibang show akong alam. Mapa sa gobyerno o sa private sector na nagtuturo, nagpre-prepare ng kabataan for marriage, Brother Tony. Amen. Amen. Totoo po yan. Kaya sana nakikita po natin ito, yung kagandahan ng programa pong ito. I just realized, Sir Roy, for the recent event po natin sa Congress po, merong pinupush na bill na kung saan dahil nga daw tumataas yung teenage pregnancy, merong isinusulong yung batas sa ngayon na dapat turuan yung mga kabataan on their very young age about sa awareness. More on Sexuality. Sexuality. Yung pagiging lalaki, Yes. pagiging babae. Yes. Brother Tony, alam mo rin to, pag ang babae at lalaki, makinig kayo mga, especially mga young people, pati sa live audience, pag nag-asawa ang lalaki at babae, the sexual part is not the main part of marriage. Part lang yun doon. Marami nag-aaway sa ibang dahilan. Mas marami naghiwalay sa ibang dahilan. So you are majoring on the minors, binibigyan mo ng emphasis ang maliit na bagay sa approach na yon, yung naisulong sa sa Kongreso at sa Senate natin. Na sana naman ay mabigyan ng tamang pag-iisip ang ating mga leaders sa Kongreso kung ano dapat ang i-push nila. Hindi yan ang tamang approach. Tama. Sapagkat character molding, character development is the more important part. Bakit naghiwalay? It's because of the character ng babae at lalaki. Ano man ang sabihin nila, Brother Tony, na dahilan. Pag sinabi ng lalaki na si ano kasi may ganito, ganito, ganito. Pag sinabi ng babae na psychological incapacity, ganito, ganito, ganito. Dahilan lang yun. It only shows that
yung karakter pa lang may problema na. Sapagkat kung maayos yung karakter ng dalawa na mag-asawa, tahimik yung tahanan. Bakit? Ano sinasabi? Ang daming katuruan sa Biblia ba ni Tony? About the character. A soft answer turneth away wrath. Ilang away sa pamilya, ilang hiwalay na Yun pa lang mag-asawa, pambihira. naghiwalay sa simpleng sagot na balagbag. Yeah. That speaks of character. Hindi sinasabi dito yung mga sexuality o kung ano pa man dyan. Yung simpleng the power of the tongue, life and death ay nandyan. Diba? Mag-ingat tayo. For out of that are the issues of life. Yung puso natin, yung isip natin, all of that again speaks of character, yung pagkatao mo. So dapat we have to go back to the basics. Amen. Ihulma natin ang tao in preparing them for marriage. Wala nang ibang show, Brother Tony. Alam mo, kinapos kasi ng oras sa paglatad ng pundasyon natin eh. So we can only touch on the first point for tonight. Wala ko alam na ibang show o ibang programa mapa sa gobyerno o sa private sector man Amen. na naghahanda ng kabataan from a young age, preparing them for marriage. Ito na yun. Ito na yun. Kaya Yes, dapat sir. ang kabataan ba nito, mag-commit sila, especially team prep, na makinig sila. Sapagkat, again, I tell you, Brother Tony, ang problema ng lipunan natin, it will always be traced back sa tahanan. Yeah, that's right. Yung sinasabi natin, Pastor, bakit may kriminal sa kalsada? Kasi may magulang na pinabayaan yung anak sa loob ng tahanan. Bakit may bumagsak sa school na estudyante? Kasi may magulang na nakalimutan ang nagampanan ang kanilang role bilang parent and teacher. Pinaubaya sa school lahat. Lahat ng problema ng ating sosyudad. Bakit may mga juvenile delinquents? Again, it will go back to the family. Because the family, Brother Tony, is the basic unit of society. Sabi That's nga, right. sir, knowledge is power. At ang kagandahan yung knowledge na binibigay natin sa kanya is hindi worldly knowledge, kung hindi kaalaman na Tama. pakinabangan nila hanggang sa dulo pa. Pati na yung mga apo-apo nila someday, maipapasa pa nila. Alam mo, sa totoo lang, ito, bilang last point na first point natin, sa mga taga-subaybay natin, ang dami nating national leaders natin, God bless them, na nais mag-solve ng problema ng society. Di ba? Ang daming mga plataforma eh. Yung sinabi yung SOGI bill, yung sinasabi about sexuality, iba't ibang paraan ito, pananaw nila, to solve the problem of society. At ito ay mga quick win, mabilisan, madalian, in 1, 2, or 3 years. Hoping na masolve nila ang problema. But walang naglalagay ng programa that would solve the problem of the basic unit of society, which is the family. Sapagkat ang solusyon nito, Brother Tony, long term, habang buhay. Kung ikaw nga naman ay businessman, gusto mong kumita ka agad. Ikaw ay politician, gusto mong ma-re-elect after 3 or 6 years. Ang gusto mong programa, yung maiksi lang. Ito naman reality niyan eh. But kung ikaw ay dedicated talaga sa pinasok mo na cause, sa pinasok mong commitment, kung ano man pinasok mo, lifelong yan. Yung Amen. pagtuturo ng kabataan, That's right. preparing them for marriage. So if you want to address the problems of society, go to the basic unit of society, which is the family. How will you address the problem of the family? It's too late if you address the problem in the family already. May solution dyan. May tulong tayo doon. But you should prevent the problem in the family. And to prevent is always better than to cure. Paano mo i-prevent ang problema ng pamilya? Umatras ka. Noong si Mr. at si Mrs. ay bata pa lang. Hindi na tayo pwedeng umatras. Hanap tayo ng kabataan na balang araw maging Mr. at maging Mrs. Umpisahan ro na sa Sunday School, sa Junior Church, sa Team Focus, Tama. sa Team Prep. At magwawakas na sila ay maging guest ng Team Prep. Yun. Pag nang-asawa sila. Amen, amen. Kaya sa lahat ng mga kagrupo natin ng team preparation, naway naging enough na reason po ang aming pong pinag-usapan, and we are praying that you will commit to get involved in our program. Alright, so sa lahat ng ating pong sumubaybay, ngayon pong gabi, marami pong salamat sa patuloy pong panonood.
Huwag po kayong mag-alala, pagpatuloy po natin ito next Friday. But before that, shoutout po muna tayo sa mga naging viewers po natin ngayon pong gabi. Sir Roy, sir. Okay, shout out sa mga sumusunod. Jonard Labustro, Irish Caliora, JV Orbelio, Josephine Zamora, Brave Exia, Pahinayan, Arnie Cañete, Imelda Dilan, Mira Mendoza, Jimmy Spain. Jimmy, shout out to you. Amen. Nueva España, Pastor Lue de la Cruz, Pastor Rico Formanes, Pastor Leody Solomon, Pastor Daniel Floresta, all the way in Australia, and Ma'am Tess Quintana. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating pong programang The Preparation. Sir John, mayroon bang mga nakapag-send ng picture? Sige, di bale. Mga busy yata yung iba natin mga kasamahan. Sa susunod na lang natin ipapakita yung kanilang mga pictures. Di ba naging ano sila eh? Yung iba kasi, Attentive, oo. at saka yung iba nasa choir. Yan, Oo, okay. ayan. Well, anyway po, no, bago tayo magpaalam, Ma'am Sai, baka may mga nais po muna kayong batian. Gusto kong batiin. Kita-kita ko sa live viewers si Ma'am Arabi. Yes, hello, At ang mga Master. choir members. Ayan, kita ka sa Nakita screen. sila. Ayan. Hi kayo sa camera. Ayan, mga team preparation. Ayan, good evening po muli sa inyo. At gusto ko pong batiin lahat po ng team preparation, team steadfast, team purposeful, team fearless, at team patient. At syempre, ang aming Central South family. Good evening po sa aming leader, Sir Gerard. At syempre po, sa lahat po muli ng team preparation. See you po next week. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Ma'am Rons. And maraming salamat po sa lahat ng viewers natin at ang mga team prep natin, sir, na nakahabol. Ang gandang tingnan. Sana Wow. may mga men na makikita Ha? gaano sila kaganda ngayon. wow. Yun. Ang ganda Kaway-kaway naman. naman, oh. Yes. And of course, Si Sir Romir lang nakikita ko, eh. ang ating Amen. mga Ascom girls and Ascom boys. At Ano po? I hope sa lahat ng viewers natin, lalo na nga po sa mga team prep, maging paalala ito sa inyo gaano kahalaga ang magkaroon ng commitment. Dahil hindi lang kayo ang makinabang, kung hindi, ang inyong ibibuild na family na Amen. panghabang buhay. Kaya iiwanan namin sa inyo, kung ngayon pa lang wala kayong commitment, ano ang maibigay nyo kung ito ay panghabang buhay. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rons. Sir Roy, baka may mga nais mo yung batian. Shout out sa mga kasamahan ko sa Philippine Navy, Janelle Mendoza, JD, shout out to you. Diane Cas, Bang and Carlo, shout out to you, Bang and Carlo. And binanggit ko kanina, Jimmy, New Spain, Nueva España. And of course, special shout out, Brother Tony kay Sister Yun. Christy. Okay. Love you, Amen. Tomas. Parang team Amen. prep. All right. Sir Tony, habol ko Ma'am pala Rons. ang mga Bible student natin dahil simula na ng pasukan, sir. Oo nga, last simula na Monday. naman yung Last Monday. pagsusulat. Yes, and graduating, sir, ang kasama Nanginginig natin na nga yung dito. kamay ko, eh. Sir Tony. Sino? Si Sir Tony, Ayun. sir. Ipag-pray Sana. natin. Pag-pray ninyo, baka masuspend ako. Amen, amen. Maraming salamat po sa prayers. And of course, maraming din po salamat sa patuloy pong pagsubaybay sa ating pong programa. Bago po namin kayo iiwanan ngayong pong gabi, I just want to read once again our verse, Proverbs 16 verse number 3, Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Maraming po salamat sa patuloy pong subaybay. Ma'am Sai, baka may nais mo batiin? Yes, gusto ko pong batiin si Ma'am Flor de Lisa Roma. Good evening po, ma'am. Salamat po sa inyong laging pagsubaybay. Amen. And of course, sa aking pong wife, Sister Dang, at sa aking pong dalawang anak na si Yun. Primo at saka si Anya. At Meron pa? syempre po, si Ma'am Dayan Valencia. Tama Yun, po? Dang, shout out to you, Dang. Hello, good Amen. evening po. Ma'am Dayan Valencia, maraming po salamat sa yes. patuloy pong pagsubaybay. At si Ma'am Belinda Regalado. Good evening po. Amen, Thank Ma'am you po. Belinda. Ayan. Alright, I think lahat po ay nabati na po natin. Huwag po kayong mag-alala. Babalik po yung ating pong programang The Preparation next Friday. Alright, so see you next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Hi, Ma'am Ara. Amen, Koy! Ayan. Oy, mga Ascom boys, ang ating Baptist builders pala. Ayun. The
fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.